Ilot-ilot. Saksakan nila nito. Ayan, so ngayon po ay Tuesday. Sa mga hindi po nakakaalam, noong Saturday po, last Saturday, ay na-admit po si Dan dahil sa hypertension. So medyo malabo po ang kanyang paningin. Naapektuhan po ang kanyang mata dahil sa sobrang taas ng kanyang blood pressure. Kaya ayan po, nagpa-check up po siya sa doktor ng mga mata at emergency na pina-admit siya dyan po sa hospital. Dumating kasi yung point na talagang hindi na niya mabasa yung mga message sa kanyang phone. Kaya sinesend pa niya sa akin para voice message ko ang mga yun, guys. So binibisita ko po si Dan Kwakwak every 6 to 8 p.m. po. Ang visiting hours ay 5 to 8 p.m. Kaya lang po busy ako sa trabaho hanggang 6. Kaya pumupunta po ako doon ng before 6 to 8 p.m. Hindi po yan everyday dahil may trabaho nga po ako. So ang update po sa kanya ngayon ay naglalaro sa 150 hanggang 170, mga ganun pa rin po ang taas ng kanyang dugo. Hindi pa rin po tuluyang bumababa ng normal na dugo. Noong na-admit siya noong Sabado, guys, ay meron siyang swero kinabukasan. So Sunday na yun kasi nga hindi bumababa yung kanyang dugo, although uminom na siya ng gamot. Tapos hanggang kahapon, Lunes, hindi pa rin bumababa yung kanyang dugo, kaya pinalitan nila yung swero niya, yung gamot na anti-hypertensive na binigay sa kanya. So pinalitan nila iyon. So ngayong Tuesday po, binisita ko siya 6 p.m. hanggang 8 p.m. At dinanong ko yung nurse kung pwede siyang maligo dahil tinanggal yung swero. Pero yung karayom na nandun pa rin po, nakasalpak pa rin po sa kanyang kamay. Kaya hindi po pwedeng mabasa yung kamay niya. Kaya pinaliguan ko po si Dan Kwakwak. Ay, gustong gusto naman niya. Ay, joke lang. So ayan, pagkatapos niyang naligo, hinihilot ko siya, guys, mula ulo hanggang sa kanyang paa. While eating fruits na mga dinadala ko sa kanya, yung mga fruits na nakakatulong pagpababa ng dugo. Ayan lang po, and thank you sa lahat po ng prayers ninyo. Bye-bye!